Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Diyos upang magsama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y naririto sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo ay para sa Diyos. Nagmula sa Kanya at tutungo tayo sa Kanya. Kaya nga't ipagdasal natin na ang ating mga buhay ay maghatid sa atin patungo sa Diyos. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang din natin ang pandaigdigang linggo ng misyon. Ipagdasal natin ang lahat ng mga misyonero na iniwan ng lahat upang ipalaganap ang mabuting balita. At tayo rin tinatawag na maging misyonero. Ipakita, ibahagi, ipahayag ang kabutihan ni Jesus Nazareno, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. At ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayang kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanglibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na naginginig ang lahat sa daigdigan. Ang buon ang siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya
ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa daigdig ay lagana, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung papaano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasamang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang pag-ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo'y nagkakatipon dahil tayo'y mga anak ng Diyos at gusto nating ibigay ang lahat sa Kanya. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tuwing tayo'y nagsisimba, gusto natin sabihin sa Kanya
inaalay namin ang lahat sa iyo. Pinagpapasalamat namin ang lahat sa iyo, sapagkat ang lahat-lahat ay sa Diyos. Tayo ay para sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, para ka sa Diyos. Mukhang mahina Sabihin nga natin, para ako sa Diyos. Ang para sa Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Hindi tayo para kanino man. Tayo'y nilikha para sa Diyos. Nagmula tayo sa Diyos at babalik tayo sa Diyos. Meron daw dalawang magkaibigan na parati dito sa Quiapo. Matindi ang pangangailangan, medyo nahihirapan na, kaya nagdasal sila sa mahal na Senyor. Narinig pa nga nung kaibigan yung dasal ng kasama niya. Sabi niya, mahal na Senyor, hirap na po ako. Wala akong trabaho ngayon, wala kaming makain. Tulungan niyo naman po kami. Tulungan niyo po ako makapagsimula man lang ng kahit konting kabuhayan. At humiling pa siya, sabi niya, pwede ho bang bigyan niyo naman ako kahit 2 manok lang para makapagsimula ako. At pangako ko po, pag binigyan niyo ako ng 2 manok, yung isa sa inyo, yung isa ang sa akin. Lahat ng galing doon sa isa, ibabalik ko sa inyo. At yung isa naman, ibalato nyo na po sa akin para pangkabuhayan ko na yun. Tulungan nyo na po ako. Dinig na dinig nung kaibigan niya yung dasal. At ganun na nga ang nangyari. Paglabas pa lang nila ng simbahan, nandiyan pala sila sa Plaza Miranda, siguro nagkaroon ng clearing operations dito, nagkagulo sa palengke. Siguro nagkatumbahan ng mga paninda dyan. Laking gulat niya, pagtayo niya ron, may 2 manok na nando sa harapan niya. Sabi nung kaibigan niya, ang bilis naman ng sagot sa dasal mo, pare. May 2 manok na. Sabi nga niya, oo nga no, talaga naman. Tumingin siya, wala namang humahabol dun sa manok. At hindi lumalayo sa kanya. Kaya napatingin siya uli sa simbahan, kumaway na siya. Mahal na Senyor, salamat. Ang bilis ng sagot. Inuwi na niya yung 2 manok. At sabi niya, pangako, yung isa sa inyo at isa sa akin. Sabi niya sa kaibigan niya, yung isa manok ng Senyor at isa yung sa akin. At di kalaunan sa pag-aalaga niya ng itlog, yung manok. 3 itlog. Dinala niya yung 3 dito sa simbahan. Sabi niya sa opisina, galing po yan sa manok ng Senyor. Inaalay ko po at ibinabalik ko po. Yung isang manok ng itlog din ng 3, pinangkain na nila sa bahay. Sabi niya, salamat po. Habang tumatagal, dumadami yung itlog. Nag-anim, nag-1 dosena, lagi siyang bumabalik dito sa Quiapo. Ito po yung galing sa manok ng Senyor. At yung iba, pinagbibili na niya. So, nagkaroon na siya ng kabuhayan niya. Ngunit isang araw, napansin niya, matamlay yung mga manok. Sabi niya sa kumpare niya, sinisipon. Alam niyo ba kung paano sinisipon ng manok? Tinuruan ako ng lolo ko na pagmasdan yung manok kung may sipon. Sabi niya, may sipon, may sakit. Matamlay. Ginamot niya. Di kalaunan, sa kasamaang palad, namatay yung isang manok. Dumalaw yung kumpare niya. Sabi ng kumpare niya, kamusta na? Ito nga malas. Sabi niya, bakit? Ano nangyari? Namatay yung isang manok. Ano yun? Kaninong manok yung namatay? Sabi ng tao, yung manok ng Senyor, yun ang namatay. Sabi ng kumpare niya, paano mo nalaman yung manok ng Senyor yung namatay? Basta, yun yung namatay Yun yung manok niya. Yung natira,
yun yung manok ko. Minsan mga kapatid, pag naghahatian na, yung para sa Diyos, yun ang nadadali. Yun ang nawawala. Yun ang binibitawan. At yung para sa atin, yun ang natitira. Hindi natin alam, bakit yun ang naging manok ng Senyor? Yun ang namatay eh. Basta yung nabuhay, yun ang sa akin. Ngayong araw na ito, gustong ipahiwatig sa atin ni Jesus Nazareno, hindi ganun ang buhay. Hindi natin pinagpapartihan, alin ang sa Diyos, alin ang sa tao. Minsan nakala natin, ganun ang ibig sabihin niya nung sinabi niyang, ibigay ninyo sa Cesar, ang sa Cesar, at ibigay ninyo sa Diyos, ang sa Diyos. Hindi nahati ng Diyos ang buhay natin na parang tinapay. Na ito itong kalahati, ito ang para sa Diyos. Itong kabila, para sa iyo na yan. Wala nang pakialaman Diyos yan. Hindi po ganon. Minsan nakala natin, pinagpaparte-parte. Kaya minsan sa buhay natin, pinagpaparte-parte din natin. Halimbawa, ngayong linggo, itong oras na pagsisimba natin, para sa Diyos to. Magsisimba ako. Magpapakabait ako sa oras na nagsisimba ako. Pero paglabas ko sa simbahan, oras ko na yon, akin na yon, Lord, mahal na Senyor, tapos na ako sa iyo, naibigay ko na isang oras mo, ako nang bahala sa oras ko. Mula Lunes hanggang Sabado, akin yon. Linggo lang sa iyo, hinahati-hati natin. Yung pera o yung para sa inyo, yun yung ihuhulog ko mamaya. Pero yung natira sa bulsa ko, akin na yon. Kahit saan ko gastusin yon, kahit ipambili ko ng droga yon, kahit ipansuhol ko sa ibang tao yon, kahit gamitin ko sa masama yon, wala na po kayo doon. Akin na yun eh. Hindi po ganun ang partihan. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Jesus Nazareno. Kaya nga, kung ating iibahin ng kaunti ang sinabi niya, ang ibig niyang tukuyin, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay mo sa tao ang para sa tao. Ulitin ko po, ibigay mo sa tao ang para sa tao at ibigay mo naman sa Diyos ang para sa Diyos. Pero ang nakakalungkot po mga kapatid, minsan, nadya-jumble natin, napapagbaligtad natin, ibinibigay natin sa tao ang para sa Diyos at ibinibigay natin sa Diyos ang para lang sa tao. Aminin, minsan, yung para sa Diyos, parangal, paggalang, pagsunod, yun yung ibinibigay natin sa tao. Kaya naman tuloy may mga taong nagdidiyos-diyosan. Kasi nga, kinukuha nila ang para sa Diyos. At ang mas nakakalungkot, ibinibigay din natin sa kanila ang para sa Diyos. Kaya tuloy may mga taong kung pumatay na lang, ganun na lang, walang paggalang sa buhay ng tao. Kung umalipusta, kung magmura, kung laitin mo, maliitin mo ang tao, ganun na lang. Kasi nga, pakiramdam mo, ikaw ay parang Diyos. At ang mas nakakalungkot, tayo, minsan mga deboto pa, hinahayaan natin ang mga Diyos-Diyosan dito sa mundo na gawin yun sa mga tao. Ibinibigay pa natin sa kanila ang paghanga. Ang galing! Pumapalakpak pa tayo. Tumatawa pa tayo. Humahangat, sumusunod pa tayo sa kanila.
Kaya sa halip na ibigay natin sa Diyos yung mga bagay na yon, ibinibigay natin sa tao. Nabigyan ka lang ng konti na pera, ngayon mag-i-eleksyon na, nabigyan ka ng konti, nabigyan ka ng pabor, dahil kaibigan mo, ikaw na. Pero yung sasabihin ng Diyos, doon tayo sa totoo, doon tayo sa mabuti, doon tayo sa tapat. Parang manok ni Senyor, yun ang nadali, yun ang binitawan, yun ang iniwan. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya nga, sa unang pagbasa, ipinaalala ni Propeta Isaías kay Ciro. Sino ba si Ciro? Si Ciro daw ay isang emperador, hari, mandirigma, makapangyarihan. Pero dayuhan siya, hindi siya Hudyo. Pero laking pagtataka na sa kanya ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan. Siya ang nagpabalik sa mga Hudyo sa Israel. Siya pa yung naging kasangkapan para itayo uli ang templo. Opo, makapangyarihan si Ciro. Mananakop si Ciro. Pero anong sinabi ng Diyos sa kanya sa huli? Oo, malakas ka, magaling ka, pero iisa lang ang Diyos, wala nang iba pa. At tandaan mo, hindi ikaw ang Diyos. At yun din ang gustong sabihin sa bawat isa sa atin. Oo, matagumpay ka, nasa posisyon ka, mayaman ka, nasa taas ka ngayon, pero hindi ikaw ang Diyos. Iisa lang ang Diyos, wala nang iba pa. Kaya wag mong kunin ang para sa Diyos. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay sa tao ang para sa tao. At ang ikalawang mas nakakalungkot, bukod sa pinagpapalit natin, yun nga, ibinibigay natin sa Diyos yung para sa tao. Yung para sa tao, hindi natin, no? Di ba? Pag sa tao, pwede mong sundin o hindi yung tao. Pwede mong pakinggan yung tao o hindi. At minsan, ganun din ang ginagawa natin sa Diyos. Pag iba na ang umahatak sa atin, pag pera na ang pinag-usapan, yung para sa Diyos, naiiwan na. Pag politika na, barkadahan na, tawag na ng samahan, pamilya, parang manok na naman ni Senyor, pasensya na, ikaw ang nadali, ikaw ang naiwan, ikaw ang nilaglag. Yung para sa Diyos, ang ibinigay natin para sa tao lang. Huwag sana nating pagpalitin. At ngayong araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Juan Pablo Ikalawa, isang matapang na Santo Papa. Lagi din siyang tinutuligsa. Alam nyo ba itong talatang ito sa Biblia? Paborito ito ng mga politiko. Kasi lagi nilang sinasabi ito, pagpakiramdam nila, nagsasalita na ang simbahan. Tumutuligsa na ang simbahan. Namumuna na ang simbahan. Sasabihin ng mga namumuno, sabi ni Jesus sa Sareno, ibigay sa gobyerno ang para sa gobyerno. Ibigay sa tao ang para sa tao. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Kayong para sa Diyos, magsimba na lang kayo. Magprosesyon na lang kayo. Magrosaryo na lang kayo. Huwag na kayong makikialam sa iba. Ba't ba ang ingay-ingay ninyo? Dapat para lang kayo sa Diyos. Pero alam nyo ba bakit nagsasalita ang mga katulad ni San Juan Pablo Ikalawa? Katulad ng ilang mga pari at mga obispo at mga Katoliko. Dahil kapag nakikita din natin na hindi ibinibigay sa tao ang para sa tao, abay dapat magsalita tayo.
karapatan ng tao, hindi na naibibigay sa tao. Nawawalan ng galang na, sabi ko kanina, sa buhay ng tao. Naghihirap na ang tao dahil yung dapat ibigay na pangkain, ibinubulsa. Yung dapat ibigay na katarungan, hindi binibigay, ipinagkakait. Ibinibigay lang ang katarungan sa nakapagbabayad, sa mga nakakakuha ng mayayamang abogado at mahuhusay magsalita. Kapag yung pabahay, yung pangkain, yung para sa kabutihan ng tao, hindi na ibibigay sa tao, ang tunay na deboto, nagsasalita din. Dahil hindi tayo mapapalagay, dahil hindi rin nangyayari yung gusto ni Jesus Nazareno. Dahil ulitin ko, anong sabi ni Jesus Nazareno? Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at ibigay sa tao ang para sa tao. Kapag hindi din na ibibigay sa tao ang para sa tao, ang tunay na Kristiyano tumitindig, nagsasalita, dahil alam niya hindi yon ang gusto ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa misang ito po yung mga ipagdasal natin na sana ibigay natin sa Diyos ang para sa Kanya. Huwag ho kayong matakot. Akala natin minsan pag nagbigay tayo, di ba? Ang pangunawa ng tao, pag nagbigay ka, nababawasan ka, nauubusan ka, nawawalan ka. Totoo siguro yun pag sa tao. Dahil pag nagbigay ka sa tao, may nawawala sa'yo. Pero mga kapatid, sa Diyos, pag ibinibigay natin sa Diyos yung oras natin, yung pagsunod natin, yung pagpaparangal natin, yung pasasalamat natin, alam nyo ba, walang nababawas sa atin. At wag nyong isipin na may nawawala sa Diyos pag hindi natin siya binibigyan. Siguro tayo, pag hindi ka binigyan, hindi ka nadadagdagan. Pero ang Diyos, sa totoo lang, hindi niya kailangan yung binibigay natin. Pag hindi ka nagsimba, hindi kawalan sa Diyos yun. Kawalan yun sa iyo. Pag hindi ka nagpasalamat, baliwala yun sa Diyos. Tayo siguro magtatampo pag hindi nagpasalamat sa iyo ang kapwa mo. Pero pag hindi tayo nagpasalamat sa Diyos, hindi maargabyado ang Diyos. Tayo pa ang maargabyado dahil hindi tayo nagpasalamat. Dahil yung ibinibigay sa atin, ibinibigay natin sa Diyos, alam nyo, ganun kabait ang Diyos. Yung ibinibigay natin sa Diyos, para pa rin pala sa atin. Kaya huwag kayong matakot. Sapagkat ang ibinibigay natin sa Kanya, sa bandang huli, para pa rin sa ating kapakanan. Kung nagdadamot tayo sa Kanya, akala mo ba natitira sa iyo yon dahil ipinagdamot natin sa Diyos? Lalo kang mauubusan at lalo kang mawawalan. Sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami sapagkat nais naming ibigay at ialay sa iyo ang lahat-lahat. Ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming mga trabaho, ang aming mga pangarap at plano sa buhay. Sapagkat kami sa iyo. Sa iyo kami nagmula, sa iyo din kami tutungo. Patawad po kung minsan ibinibigay namin ang para sa iyo, ibinibigay namin sa tao. Mas sumusunod kami sa tao. Mas kumikiling kami sa mundo. Nabubulagan kami sa tukso ng pera, kapangyarihan, samahan, at ano pang impluwensya ng mundong ito.
ipaalala niyo po sa amin, mahal na pong Jesus Nazareno, na ang nagbibigay sa iyo, sumusunod sa iyo, hindi nababawasan, bagkus lalo mong pinagpapala, sapagkat ang nagbibigay sa Diyos ng para sa Diyos at nagbibigay sa tao ng para sa tao, ang tunay mong alagad at deboto. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga. Isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod, na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong
sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano, sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan at pagtatapos ng digmaan sa Israel at Gaza. At ang mga kahilingan natin ng mga taong nagpapadasal sa atin at iba pang mga hiling sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hiling at nilalayon. Ikaw na nakababati ng lahat na makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw'y pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay di naging iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gilyo mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo'y walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
lumuhod po ang lahat. Kapag tayo nagsisimba, ibinibigay natin ang lahat-lahat sa Diyos. Buksan natin ang ating puso at handang tanggapin ang kanyang pagpapala at pag-ibig. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, San Juan Pablo Ikalawa, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
Dinami kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung ang nararapat naming ibigay sa inyo, ibinibigay namin lang sa tao. Patawad po kung kami nakakalimot, magpasalamat, at sumunod sa inyo, at kami nagiging maramot at makasarili. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno. Tayo'y para sa Kanya. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. And beckon me to come.
soon in your sight. Here I am, Lord. I come to do your will. Make of me what pleases you. Here I am, Lord. Announcement. Ngayon po ay linggo ng Pandaigdigang Misyon, World Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapinilyan. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon, at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na October 24, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay ARCAM, Translation Roadmap, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason H. Laguerta, Parish Priest, St. Mary Goretti Parish, UN Avenue, Paco, Manila. Panawagan para sa ordination bands. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, at nakatira sa 146 Paco, Obando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila.
Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Brother EJ. Salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, pagdilinis ng ating simbahan. Marami pa po tayong gagawin. Sana po tumulong kayo para sa nalalapit na kapistahan at sa deklarasyon bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag mong ibigay sa tao ang para sa Diyos. Nararapat sa Diyos ang parangal, pasasalamat at pagsunod. Hindi mawawalan ang nagbibigay sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay nagayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta, ang laging pumatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalanin ang mga tanda ng panahon, upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.